Magandang hapon mga kababayan ko. Ang dami nagpapasa sa akin ng mga videos, mga short clips. Dahil mga short clips, sobrang dami kaya pag-iisahin ko na lang. Ang common issue dun sa video ay puro road rage, no. Tingnan nga natin itong unang video, 'di ba? At meron mga video na napanood ko na luma na eh. Pero itong nag-start, no? Ano to road rage sa bukid na to? Tingnan nga natin to. Feeling ko hindi sa Pilipinas nangyari to. Mukhang iba yung language na iba yung language na sinasabi. Pero men, alam niyo madalas ang misjudgment diyan eh. Kadalasan iniisip mo pag nakakotse mayaman, 'di ba? Pag nakamotor mahirap. Kadalasan ganoon eh. Minsan hindi mo na nalalaman, baka minsan yung kotse bulok naman, 'di ba? Or minsan yung motor na dala-dala ay high-end, 'di ba? Kasi sometimes tayo mga Pilipino kapag sinabing kotse, mayaman agad ang dating eh. Doon pumapasok yung utak teleserye. As we go along meron tayong mga videos dito na medyo pag-uusapan natin. 'Di ba? Next video. Ito naman, kailan ba nangyari to? Tricycle yung nakaaway niya Medyo naawa ako dito kasi naririnig ko yung batang umiiyak men eh. So ito 2022 pa, no? Itong road rage na to. Nakakabwisit to kasi may batang umiiyak sa may Naik, Cavite. Mahumina ako lang po, kalma lang. Sana akong bata pa. Kalma lang, nasa mga anak ko. Ay, plate 7 po sa anak. Ayan ang mga anak ko, natagin yan. Oh, ayan. Ayan ha, ayan. Kaya anak ka pala eh, ba't napasiga mo? Kuya, hindi ho. Wala hong siga ko. Tinabi lang namin. May sinabi lang kami dyan. Teka lang, anak. Ayan po yung number. Sa bagay, hindi naman natin nalaman yung umpisa, Baka naman talaga maangas yung yung nakakotse. Kaya siya ginanyan. Kasi nasabi nung na may anak ka palang kasama, ba't siga ka? Di ba? Plate number ng motor. Ayan ho. Wala ho kaming ginagawa dyan. May kasama kaming bata. Ayan. Ayan ho. Hindi naman ho nalabas ako. Kung nasa loob ho yan eh. Okay, lumabas lang. Ayan. Aba. Ayan. Ayan ho. Ayan ha. Ayan ho. Ayan ang plate number. Ako may video kuya. Kanina pa. Wala kaming ginagawang masama. Nasa loob kami. Tinatadyakan mo asawa ko kasama. Sa bagay, istorya mo yan, men eh. Di ba? Hindi ko naman sinasabing tama din yung ginawa naka-tricycle, no? Sa bagay, ito kasi yung mga factor na pwede nating isipan. Lalo na sa mga kapwa ko na nagmumotor. Nagmumotor din po kasi ako eh. Sa mga kapwa natin nagmumotor, unang-una kasing iisipin natin dyan. Tapusin muna natin yung video. Anak ka? Oh. Nakuha ko ng plate number. Ipapano natin yan. Okay na ako, chika lang eh. Magkaya lumasa, may kotse. Oh, nakakotse. Mukhang mayaman ang tingin ni kuya sa nakakotse. Iwanan man lang, itignan ko naman. Ano, wala naman, gusto mo ba naman? Wala naman ba? Kuya. Putay na ako na iwanan mo, gusto mo? Ay, ako nasasaktan na. Alam, hindi ako lumaban. Nasasaktan na ako, hindi pa ako lalaban. Umano siya sa kuya sa may paahon. Tumigil siya. Waling mo kayo. Ayaw mo kayo natuto. Ayaw mo kayo bawang natuto. Ayun na nga ho, kuya pahon. Eh di sana ho siya ikumana ng signboard. Ayan ho yung nagabak sa amin. Ayan. Ito, naawat ka na nga eh. Ito, eri nga. O, eri, may video. Ando na license ng number niyan. Andun. Nasa loob kami ng kotse, susugurin kami. Sino matutuwa doon? Ayan ho, ayan.
Hindi, inaawat ko. Nasa loob kami ng kotse, kuya. Di ba't ganyan? Ayan ang motor. Ayan ang number. Nasa loob kami ng motor. Hindi ganyan din kami. Ayan ho. Alam mo yung kusilot, maraming kusilot. Yun, doon tayo, no? Papasok tayo doon. Yung kadalasan yan ang dahilan eh. Ang tingin natin, pag nakakotse, mayaman na. Kasi, di ba? Katulad ng sinasabi, alam mo kung sino nakakotse lang. Sometimes, totoo nga naman, ano, yung mga, kasi tayo mga Pilipino, yung iba, no, or karamihan, ang pagkakaroon ng kotse kasi, luxury sa atin yan eh. Pero sa ibang bansa kasi, ano, normal na lang yan. Kahit nga mga teenager meron yan sa ibang bansa eh. Normal na lang. Dito kasi sa atin, karamihan kasi sa atin, di ba? Lalo na yung hindi pinalad sa buhay. Pag nagkaroon kasi ng kotse, alam mo yung feeling mo celebrity ka na. Kasi ang kadalasan kasi ang kotse nagsisimbolize yan sa Pinoy. Na ibig sabihin made ka na pag may kotse ka na. 'Di ba? Kasi ganyan na mentality kadalasan katulad nung isang kilala ko na ghost hunter, no? Na kailangan maipakita niya sa ano niya na maunlad siya. Kahit ipangutang nila na magkaroon lang ng kotse na hindi niya na mabayaran. 'Di ba? Basta lang makita na nakakotse siya kasi iba kasi ang dating talaga pag nakakotse ka eh. No matter kahit kung ang kotse mo karag-karag o ano, basta may dala-dala kang four wheels. Ganyan ang mentality kadalasan ng mga Pinoy eh. Now, ito kasi ang problem, dito sa video na to, hindi natin alam kung paano nag-start. 'Di ba? Hindi natin alam kung paano nag-start. Kailangan intindihin natin dito yung mentalidad ng mga tao na nasa video. 'Di ba? Itong si tricycle driver, syempre, utak teleserye, di ba? Ba't ko nasabing utak teleserye yung nasa tricycle driver? Kasi nandun yung narrative niya na porkit nakakotse daw mayabang, di ba? Porkit, kasi nga nandun na naman yung pagkotse, ibig sabihin mayaman ka. Di ba? Kahit minsan hindi naman. Kasi kotse, di ba? Tapos ito namang si nakakotse din, feeling naman kasi ang pagbabasehan ko yung video, ibig sabihin nag-angas una yung kotse kaya siya tinigilan eh. Siguro may time no na bagamat hindi naman natin alam talaga nangyari. Siguro may isang senaryo diyan bago nangyari itong pagvi-video na to na may nasabi siya. Kasi parang nagkagit-gitan siguro sila eh. Kalma lang, ano. Sana akong bata ka. Kalma lang, nasama mo na anak ko. Ay, plate 7 po, sir. Anak. Ayan ang mga anak ko natali yan. O, ayan. Ayan ha, ayan. Kaya anak ka pala eh, ba't napasiga mo? Kuya, Diba? wala. Nasabi niya napakasiga daw. Ibig sabihin, may na-trigger doon sa tricycle driver. Siguro nasabi nito nung nagkaroon sila ng git-gitan. 'Di ba? 'Yun ang kailangan natin unawain. Kasi naman kadalasan pag ganyan, may time talaga na nakakabwisit, no? May time talaga na nakakabwisit. Na halimbawa ikaw ay nagit-git, hindi naman natin alam ano ba ang nangyari sa kanila. Siguro i-assume natin kunyari whatever it is, may nangyari eh. Kaya sila nagganyan eh. Siguro nagit-git or nakat or kung ano man ang nangyari doon. May issue na nangyari before. Tapos itong si kotse, siguro na niya, parang nakapagsalita siya. Saktong-saktong utak teleserye yung nasabihan niya. Siguro, nasabi niya, Brad, ayusin mo naman yung wag kang tatanga-tanga sa kalsada. Ang tingin ang putang ina, porkit nakakotse to Nakakotse ka lang kasi. 'Di ba? Kami mahirap lang. Yan ang nakakabwisit na mentality kadalasan. Yung mga part na kami mahirap lang. Pagdating sa ganyan, wag nating iisipin lagi 'yon. Nag-uutak teleserye tayo noon eh. Labas sa pagdating sa
sa kalsada, walang mahirap, walang mayaman. Ang pag-usapan natin kung ano yung issue. 'Di ba? Kung ano ba yung issue, ako ba yung mali or ano. Doon lang, wag na nating isama yung porkit nakakotse ka. Walang kinalaman yun eh. Pangalawa, tingnan muna natin, napapansin nyo, puro natin, natin ang sinasabi ko kasi kasama ako dito eh. Kasama tayo matututo. Minsan pagkukulang ko din yan. Minsan nakakapikon. Para-pares tayo mag-usap dito kung ano yung ideal gawin. Hindi ko sinasabi na ako ay ganito din, di ba? Hindi ko sinasabi na ako ay perfecto, di ba? Pati ako nakakaranas din ng kabwisitan pag nagda-drive. Kaya pansin nyo, ang ginagamit ko laging pantukoy natin, tayo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing ayusin nyo, kayo. 'Di ba? Kasama ako dito. Ito yung kadalasan, tingnan natin yung gravity nung nangyari. Kung wala namang nangyari, yes, nagkagit-gitan, Kung wala naman nangyari, pairali natin sa isa't isa yung lamig ng ulo. Lalo nang katulad nito, lalo na may kasama ka palang bata, may kasama kang anak mo, hindi mo masasabi min eh. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na ikaw yung tama, no? Kadalasan kahit yung pagiging tama mo, wag mo nang igiit kung wala naman nangyari at pwede naman kayo magpatuloy sa daan. 'Di ba? Ano magiging consequence? Paano kung may baril yung yung kaaway mo? Worth it ba yung paglalaban mo sa tama mo? Okay lang sana, halimbawa may damage na nangyari, no? Nagasgasan yung sasakyan mo or nabangga kayo, doon kayo magdebate tungkol kung sino ang tama at mali. 'Di ba? Ito, sinasabi ko lang naman ito para sa kaligtasan ng lahat. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na maging duwag ka or ang nagiging main problem kasi ng mga kababayan natin pag nasa daan, alam mo yung hindi na nilulugar minsan yung tapang. Hindi mo iniisip kasama mo asawa mo, kasama mo ang anak mo. 'Di ba? Okay lang sana kung magmamatapang ka, ikaw lang mag-isa. Paano kung may daladalang baril yan, yung ginanyan mo, tapos sa sobrang pagkayabang sa'yo, binaril-baril ka na lang. 'Di ba? Binaril-baril ka na lang, nadamay pa yung anak mo at asawa mo. Sulit ba yung pagsabi mo sa kanya na ang bobo-bobo niya dahil mali siya? Dapat ang maganda niya, siguro, hindi naman naiiwasan yung pagmumura pag nabuisit ka talaga eh. Nakasara na lang yung bintana mo. Sabi, tangina nito, kinat ako, gago talaga to, bobo magmaneho. Doon ka na lang sa loob ng kotse mo magsalita ng ganon. Huwag mo nang iparinig doon sa kabilang partido. Paano kung matsambahan mo may ganon? Hindi na natin pinag-uusapan dito kung sinong tama o mali ha. Safety na ang pinag-uusapan natin dito. May lugar kasi para igiit yung pagiging tama o mali. Katulad nung sinabi ko kanina, kung may nangyaring damage, no? Or kailangan may pagbayaran, or may aksidenteng nangyari, may investigasyon na ng pulis, doon na tayo magsisingit. Hindi, ako po yung tama, ako po yung nasa tamang linya, ako yung Pero pag ganito, di ba? Hindi worth it eh. Tapos, babalik rin ko naman yung sitwasyon, hanap tayo ng ibang video dito. I think may video pa dito eh. Ito naman patay. Kaya lang nakabike itong si Manong eh. Panoorin natin ito mga men. Ang isang rider sa Cavite matapos siyang barilin Cavite na naman ah. ng siklistang nakaalitan umano niya sa kalsada. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Exclusive. Sakay ng motorsiklo Mukhang gangster pa si Kuyang nabaril ah. ang 23 anyos na online seller na si Jonas de la Cruz sa bahagi ng Imus, Cavite nang biglang tumumba siya sa gitna ng kalsada. Binaril na pala siya ng salaring sakay ng bisikleta. Nagmadali umalis sa crime scene sa pamamagitan ng kuha ng CCTV.
Na-trace ng mga pulis ang suspect na natukoy bilang si Erwin Samaniego. Agad siyang nadakip sa follow-up operation at nakuha sa kanya ang Magnum 22 na murder weapon. Ang biktimang rider naisugod pa sa ospital pero makaraan ng 24 oras, binawian siya ng Wala na. buhay. May isang tama siya rin sa may pisngi na tumago sa ulo niya. Sa investigasyon ng Imus Police, road rage ang ugat ng krimen. Diba? Sabi ng suspect, inipit at binastos siya ng biktima sa kalsada at muntik pa raw siyang mahulog sa kanal. Kaya ako lang naman nagawa ko, ko hindi ako minura ng gano'n at ginit-git ko sa kalye. Ano, sulit yung pagiging maangas? Sulit yung pagiging tama ni Ryder? Hindi, di ba? I'm so sure, ako hindi ko kinakampihan itong bumarel, ha? Hindi ko kinakampihan itong bumarel. Siguro may reason din naman si motor rider na ibuhos niya yung frustrations niya dito. Sometimes, minsan, yung mga nagbabike na yan, nakakapikon talaga yan kasabay sa, ano. May pinasa nga sa aking video si Sir Lance, na nangyari sa kanila, eh. Pwede ko ba i-play, Sir Lance? Sabagay, pinablik ni Sir Lance yata yun, eh. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Ito yung video na, ano. Hindi, kayo na lang ang mag ano dito. Ayaw kong mag-comment dito. Kasi kaibigan ko si Sir Lance, malamang si Sir Lance ang kakampihan ko. Ito yung nangyari do sa... Ay, hindi pa pala pinapublic ni Sir Lance. Saka na lang, di ba? Pero merong nangyari ganyan, bike din ang problem. Let's say mali yung bike, siguro tama na yung kung gusto mong ipaalam sa bike rider na mali yung ginawa nyo, sabi mo, tay, ingat-ingat naman, di ba? Tama na siguro yung ganon, yung sasabihin mo sa'yo, tanga ka ba? Bobo ka ba? Siyempre may pride din yung may pride din yung nagbabike. Hindi ko sinasabing maging duwag kayo, inuulit ko, Isipin nyo, yung mga pamilya nyo naghihintay sa bahay, yung anak nyo na kailangan nyo pang ihatid sa altar pag ikakasal pag yun ay matanda na. Kailangan kayo ng anak nyo. 'Di ba? Yung mga anak nyong batang babae, kayo ang maghahatid sa altar niyan balang araw. Bata pa yung mga yan. Yan naiisipin nyo, mga rider, men. 'Di ba? Pag may mga ganyan nangyari, yun sana maging inspirasyon nyo, na maging pasensyoso kayo sa... Naiintindihan ko kayo. Kasi ganyan din ako minsan. Pagka may nakagit-gitan or pero sometimes kasi talaga mas magandang kalimutan mong alagaan ng bayag mo, eh. Kasi minsan yan, pride kasi, 'di ba? Lalo na pag nakakotse, andyan na naman yung pagiging utak teleserye. Purkit mayaman sila, mahirap lang ako. 'Di ba? Mali yung kotse, kakalabugin mo yung kotse, men, Bug, ano ba? Bobo ka magbaneho! Sabay pagbukas ng salamin ng kotse, may barel, pang. Tapos ang buhay ni rider. Di ba? Kasi unang-una tayong mga rider kasi wala tayong shield sa ganyan, eh. Okay lang sana kung suntukan din ang igaganti sa'yo. Hindi sa lahat ng oras, ganon. Di ba? May mga iba dyan, gusto shortcut, baril agad. Lalo na kung yung sinasabi mo na nakakotse na porkit mayaman ka, mapera yun, men. Hindi mag-aabala yun na bababa ng kotse para makipagsuntukan sa'yo. Shortcut na lang yun. Yun dapat na iniisip nyo. Di ba? Sometimes kailangan nating kailangan nating kapain yung mga galawan natin sa buhay, eh. Minsan maisa-sacrifice mo talaga yung pride mo. 'Di ba? Magmumukha ka talagang bahag ang buntot pag nakipagkumprontahan ka diyan at Pero wala, men, mas importante kasi yung pamilya mo. Tsaka yung anak mo na naghihintay sa'yo sa bahay. Hindi yung pride mo. Yung pagpapakumbaba na yan, kahit mali yung siguro makakamove on ka niyan, kinabukasan, wala na yan, hindi mo na maiisip yan. Maikikwento-kwento mo, Buong araw siguro, buwisit ka, pero kinabukasan, makakalimutan mo na yan, men, eh.
pangalawang araw, wala na yan sa isip mo eh. Pero yung pag nagmatapang ka, hindi na natin pinag-uusapan dito yung tama at mali ha. Pero yung pag nagmatapang ka tapos bigla kang binarel, sulit pa ba yun? Na naalagaan mo yung bayag mo, na nakaburol ka na, at least intact yung bayag mo. Pero nakaburol ka nga lang dahil nabaril ka, di ba? Again ha, hindi na natin pinag-uusapan dito kung sino yung tama at mali. Di ba? Katulad nito, no, meron pa isang video dito, men eh. Ito senaryo na to, galing kay Iklo by Ride Manila na channel. Dito, makikita mo dito, katulad niyan, wala naman damage parehas. Siguro nagkagit-gitan sila. Wala naman damage parehas yung motor. Ano pa ba ang paglalaban natin dyan, men? Dahil naungusan ka lang ba? Yun lang ba yun? Habang yung asawa niya, pinipigilan na siya, oh. O yan, naaalis na, di ba? Bumaba na, kakasagutan, ano? No? Tapos paano pag bumunot ng baril yan, men, kasama mo asawa mo, dinamay mo pa. 'Di ba? Hindi naman mababawasan ng pagkalalaki mo sa asawa mo pagka nagpakahinahon ka na lang diyan eh. 'Di ba? Paalis na nga eh. Ano ba? Pulis ba to? Yung PSO na yan? Pulis ba siya? Ba't nga nutshell? Tapos ito pa yung nagiging problem. Siyempre maraming nanonood dyan, Ang isa sa mga kaaway mo dahil ma-pride ka, isa sa mga problem mo, paano mo maipapakita sa mga tao na yan na maangas ka pa rin? Napasubo na yung pride mo eh. Wala nang back-outan yan, di ba? Ngayon, ang mangyayari dyan, maghihintayan na lang kayo kung sino ang magto-tone down sa inyo parehas. Di ba? Paano kung problema kung parehas kayo ma-pride? Hanggang sa dumating na sa sukdulan yan, men eh. Pag dumating na sa pinakamataas na level yan, dyan na may mangyayaring sakitan na. Matira buhay. Di ba? Dyan na yung kahit na hindi dapat gamitin yung baril, dyan na nagagamit yung baril. Ayaw magpatalo ng isa't isa. Di ba? Kung hindi naman, alam mo yon, kung hindi naman kabawasan sa kabuhayan mo or hindi naman mababawasan ng itlog mo dyan, men eh. Pag ka eh. Di ba? Minsan nga, sa sobrang tapang mo pa, ikaw pa yung mapapala, katulad nito, no? Meron ako nakitang video dito eh.
Saan ba yun? Kasi, alam mo yun, dahil sa kaangasan naman, o ito, Duguan sa tama ng bala ang computer technician na si Ferdinand Gorospe sa harapan ng convenience store ng isang gasolinahan sa Molino Boulevard sa Bacoor. Cavite na naman. Ganyan ba talaga sa Cavite? Pamamaril, nakuna ng CCTV na nakabased ang security guard sa kanyang pwesto habang nire-revolusyon ni Gorospe ang kanyang motorsiklo. Ilang beses na nagpalit ng pwesto si Gorospe at tumagal ng higit kalahating oras ang pagrevolusyon sa motor. Dito na siya nilapitan at sinita ng gwardya. Naingayan niya ang guard at sinita na siya hanggang sa nauwi sa mainit na usapan. O, di ba? So maingay, nasita siya, no? Umalis si Gorospe at nagbanta umanong babalik. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Gorospe hanggang sa mahagip na sa CCTV ang pag-umang sa kanya ng baril ng security guard. Nakahawak lang sa manibela si Gorospe ng 2 beses na paputukan sa dibdib at ulo Diba? ng security guard. Bumagsak mula sa kanyang motorsiklo si Gorospe at dead on the spot matap. O, ano napala mo ngayon nung bumalik ka? Ano ba yung layunin mo? Kaya ka bumalik para alagaan yung bayag mo? Hindi ko sinasabing tama yung security guard, no? Hindi ko sinasabing tama yung security guard. Mali yung security guard kasi wala namang kalaban-laban yung rider eh. Pero nung nakaalis ka namin eh. 'Di ba? Ano pa ba ang kailangan balikan mo doon dahil naiwan ba yung bayag mo? Kailangan balikan mo at kailangan ipakita mo sa kanya na mas lalaki ka? O paano ngayon yung yung pamilya mo? Kahit na ibitayin nyo on the spot yung guard na yan, hindi ka na babalik na buhay. Di ba? Kahit patadtarin mo ng pinong-pino yung security guard na yan, hindi mo na maihahatid ang anak mong babae sa altar. Pag kinasal na. Ang pamamaril, agad na tumakas ang suspect na nakilalang si Dula Minalang. Wala po siyang puso para ganyanin niya po ang asawa ko. Pwede naman pong nag-usap na lang sila ng mahinahon. Sa mga guard natin, Yun na nga mahinahon ang key eh. 'Di ba? Hindi sometimes kasi, 'di ba? Kailangan mo rin ng control sa sarili mo eh. Nakaalis ka namin eh. Diba hinayaan mo na, hindi ko nagigets bakit kailangan bumalik. I-explain nyo nga sa akin yun mga men. Bakit kailangan bumalik? Ano yung naiwan niya doon? Ano yung kailangan niyang i-fulfill doon sa pride niya? Kaya siya bumalik. Diba? Sayang ang buhay. habaan pa nila yung pasyensya nila. At the same time, yung paggamit naman ng baril ilagay sa tama. Nangako naman ng security agency na makikipagtulungan para sa mabilis na paghuli sa suspect. Dominic Almelor, ABS-CBN. Wala na. Kahit pa mahuli yan, wala na. Patay na. Naulila mo na yung mga anak mo. Tapos ito pa, isa pa. Ito, hindi naman yata ito road rage. Ito rin, yung minsan ilalagay sa lugar ang tapang, di ba? Sa pool sa CCTV, ang pagkamatay ng isang menor de edad matapos pagbabarilin ng 4 na lalaki sa Maynila. Ang biktima ginantian lang daw dahil sa pamamato nito sa sakyan ng mga sospek. Nasa gitna ng aksyon si Jen Calimon. Sa CCTV nakuha sa Castillejo Street, Quiapo, Maynila bago maghating gabi, kita ang pagdating ng gray na kotse. Maya-maya, bumaba ang 4 na sakay nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang lalaki na walang damit pang itaas at nakatakip ang ulo. Binato niya ang nakaparadang Ay, sasakyan. gago. Nang mapansin Hindi, ano ba yon? Ba't kailangan gawin yon? Wait lang ha. Tapos pagbabarilin ng 4 na lalaki sa Maynila. Ang biktima ginantian lang daw dahil sa pamamato nito sa sakyan ng mga sospek. Tingnan natin yung ano ba? gitna ng aksyon, Bakit niya may reason yun eh kung ba't binato eh. Sa CCTV nakuha sa Castillejo Street, Quiapo, Maynila bago maghating gabi, kita ang pagdating ng gray na kotse. Maya-maya, bumaba ang 4 na sakay nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang lalaki na walang damit pang itaas at nakatakip ang ulo. Binato niya ang nakaparadang sasakyan. Nang mapansin ng lalaking ito ang basag na kotse, bumalik siya at tila ipinaalam sa mga kasama ang nangyari. Maya-maya pa,
Niratrat na ng mga sakay ng kotse na itinuturong Ayun suspect lang. ang 17 anyos na si Salik Maruhom alias Val na nooy nakikipag-inuman. Kahit sumuray na, sinundan pa rin siya ng putok ng isa sa mga sospek. 6 na tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ikinamatay ni alias Val. Kwento ni alias Kevin, nagawang basagi ni alias Val ang kotse bilang ganti sa nambasto sa kanilang bisita. Yung bisita nila, binastos. So si Val, yung kasama namin, may galit din dun sa na yun, Chris na yun. Pinagkaisa nila, sinira po nila yung salamin. Alam mo, hindi naman sa magiging utak kalye din ako, no? Mas maganda pinatay nyo na yun eh. Kung, alam mo, let's say binastos, no? Pambobo yung ganti nyo min eh. Malamang lalong magagalit yun. Diba? Nung binastos na kayo, ibig sabihin, wala nang tama sa pag-iisip yon yung suspect. Tapos, gaganunin nyo pa, pambobo yung ganti nyo, men. Ano ba? Mas hindi ko naman sinasabing dapat yung gawin, pero mas practical pa na unahin nyo na lang na yariin yun eh. Kaysa yung ganyan, tamo kayo pa yung nambasag pa yung yung nawala sa mundo. Diba? Malamang lalong magagalit yun. Babarilin ka talaga nun. Nung binastos na yung kasama nyo, may ganun na eh. Di ba, min? Wala, di tapos ang buhay. Or halimbawa, kung may binastos, ipabarangay nyo. May barangay naman siguro dyan sa inyo, di ba? Nung binaril na nila, nung dalawa, tapos lumapit na yung mga kasama nila. Pinagbabaril na nila, doon na kami nagkagulo. Ayon naman kay alias Alvin, isang nakilalang Chris ang bumaril sa biktima. Ang dito, pasiga-siga eh. Ang gusto niya, pag nadanan ka dito sa ganito, kalsada na ako po ka, kailangan makatabi ka. Pag di ka tumabi, pagpapaputukan ka. Na-recover sa alam nyo nang gano'n, tapos gaganunin nyo pa, di ba? Isumbong nyo na lang sana sa police or Sa totoo lang, pambobo talaga yung ginawa nun eh. Hindi, naaano ba kayo doon sa binasag niyo yung Kundi mahirap kapag hindi mo kayang control yung emotion mo. Anger is a powerful emotion. Parang mas kampi pa dun sa Parang mas kampi pa yung mga nagko-comment do sa bumaril eh. Mayroon pa ako nabasa dito eh. Kapag feeling mo siraulo ka, mas may siraulo pa sa'yo. Wala. O paano yun ngayon? Huhulihin na naman yung suspect. Pag nahuli ba yung suspect, mabubuhay ka? Hindi na. 17 years old ka pa lang, men. Wala na. Wala na yung pagkakataon na matulungan mo yung magulang mo. 'Di ba? Wala na yung pagkakataon na magkaroon ka ng anak or may anak ka na siguro kung wala na, 'di ba? So sulit ba yung pagiging matapang? 'Di ba? Tapos yung mga yung mga rider, minsan kadalasan na minsan pa Hindi, kadalasan kasi aminado ako, problem din kasi yung mga rider din yung mga sa bagay sa Marilake naman to Sige na nga, hindi ko na nga sasabihin. Hindi, ko lang kasi kadalasan yung aksidente sa Marilake, maisingit ko lang to kasi may finorward sa aking may finorward sa aking parang discussion sa Reddit yata ito. 'Di ba? Halimbawa yung mga rider, may cool tayong gagawin. Make sure natin na walang madadamay. 'Di ba? Let's say yung pagsusuperman nyo, pagkakakarera nyo, make sure nyo na walang madadamay.
Dahil okay lang sana kung kayo lang yung mamamatay eh. Okay lang 'yun kung hindi nyo mahal ang buhay nyo. Huwag nyo idama yung iba dahil mahal nila ang buhay nila. Ano ibig ko sabihin? 'Di ba? Katulad nito, no. Nabasa ko ito. Sa mga kamote rider daw. Yesterday, my grandparents, yung mga lolo't lola niya daw, ay nasangkot sa isang aksidente. 'Di ba? Excuse me. Mag-U-turn daw sila at nakatawid na sila sa daan. Papasok na sa subdivision. Then galing sa kawalan daw, sinalpok sila ng motor. Base sa investigasyon, super bilis na takbo ng motor at hindi nakapreno. The motorcycle rider patay daw on the spot. 'Di ba? Walang damit, walang lisensya, walang rehistro. Pero may helmet naman. Pero patay. 'Di ba? Sabi niya gano'n. Yung lolo niya daw okay. Pero yung lola niya nasa ICU. Pero patay na daw itong lola nito eh. Living here with brain injury. May injury daw sa brain. Basag ang bungo. Halos wala ng vital sign. Sabi ganon. Sa lahat daw ng kamote riders, please, kung gusto nyo magpakamatay, huwag kayo mandamay. I am slowly losing my lola. Anytime pwede na siyang bumigay. 'Di ba? Hindi niya daw deserve yon. Ang lakas-lakas niya pa. We were very happy tapos ngayon brain dead. 'Di ba? Sa isang iglap daw nagbagong buhay nila dahil sa isang kamote. Di ba? Okay lang sana. Hindi ko sinasabing okay ba, sorry. Mas lesser evil sana kung na-aksidente yun, yung talagang purong aksidente talaga. Di ba? Avoidable kasi yan eh. Alam mo kung bakit? Walang lisensya, dapat alam mo sa sarili mong wala kang lisensya, huwag ka mag-drive. Yun ang unang step, no? At kung hindi ka nag-drive dahil alam mong wala kang lisensya, hindi mangyayari to. Di ba, men? Minsan nga kahit may lisensya pa, no, yung pag nagpasikat, katulad sa Marilake, yung mga nakapark na na motor, binobowling eh. 'Di ba? Pagka nag-overshoot do sa curve. Nagtataka ako, ba't maraming nagpa-park doon sa may curve na 'yon? 'Di ba prone sa Prone sa hindi ba kayo pwede mag-park dito sa may kabila? Bawal ba mag-park doon sa kabila? Kasi kadalasan doon kayo nagpa-park sa may yung palikuan sa Marilake eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, sana, wala naman akong balak na makipag-away sa Sinasabi ko lang naman dito, minsan, kahit tama tayo, di ba? Yes, lahat ng evidence ay pabor sa atin. Pero sometimes kasi hindi natin makokontrol yung isip nung kaaway natin eh, or nung kakontra natin sa daan eh. Di ba? Bigla kang babarilin yan. Hindi natin alam. 'Di ba? Katulad nung isa, minisjudge ni kuyang nagmomotor. Matanda to, hindi to papalag. Mumura-murahin ko. Di binaril siya. Hindi niya patigilan eh. Basta may nangyari, hindi ko naman kokontrolin yung emotion mo. Dahil alam ko nga yan, 'di ba? Hindi ko naman kokontrolin pag nagit-git ka or may ginawang kakamotehan sa harap mo. Mapapamura ka talaga. Pero once na tama na siguro yon, wag mo nang hahabulin, hoy, ang tanga-tanga mo, hoy, ang tanga-tanga mo, yung talagang hahabulin mo, haharangin mo pa, hoy, ang tanga-tanga mo, paano kung may baril, di ba? Tandaan nyo, makakahanap din ng katapat yon.
'Di ba? Pagka ganun yung ginagawa niya, makakahanap ng katapat 'yun. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po. Magandang hapon. Bye-bye.